Nagsimula ang kwento sa isang madilim na monologo ng pangunahing tauhan. Inihayag niya ang kanyang paniniwala na ang buhay ay puno ng sakit at walang sinuman ang makatatakas dito. Ang tanging magagawa ng tao ay tanggapin ang kapalaran at patuloy na lumaban upang mabuhay. Kahit daw hanapin at sisihin pa ang Diyos, hindi ito makikinig. Dagdag pa ng pangunahing tauhan, ang Diyos ay isa lamang tagapanood na walang pakialam sa anyo ng buhay ng tao. Ang tanging makapagbabago ng sariling kapalaran ay ang mismong individual, na kailangang lumaban hanggang sa huli. Sa pagbibigay diin niya rito, agad na ipinakita ang isang desperadong labanan. Sa loob ng isang madilim at nakapanghihilakbot na silid, umalangaw-ngaw ang ingay ng nagsasalpukang armas at mga sigaw ng saklolo. Ang sahig ay naliligo sa dugo, at ang mga bangkay ay wasak-wasak, ang ilan ay wala ng ulo o laman loob, tila isang nakakatakot na palaisipan na hindi na maisasalba. Sa gitna ng kaguluhan, ipinagpatuloy ng pangunahing tauhan ang kanyang monologo. Sinabi niyang maaaring magkakaiba ang paraan ng pamumuhay ng tao, ngunit madalas ay pareho ang kanilang katapusan, ng takot at karahasan. Ipinahayag niya na kung minsan, mas nangangailangan ng tapang ang mabuhay kaysa mamatay. Sa sandaling iyon, ipinakita ang isang mandirigmang babae na nagmamakaawang tumakas. Ngunit agad din siyang binawian ng buhay ng brutal na punaten ang kanyang braso mula sa katawan. Kasunod nito, isang salamangkero ang kumalaban gamit ang kidlat laban sa kaaway, habang sumisigaw ng kanyang pagtutol na mamatay sa ganoong paraan. Gayunpaman, gaya ng babae, agad din siyang napahati ang katawan at namatay. Isa pang mandirigmang may dalang malaking maso ang nabiyak ang ulo, sabog ang kanyang utak. Isa pa ring mandirigma ang pinaghati-hati, walang laban sa mabangis na nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang pangunahing tauhan, inutusan ang lahat na huwag maghiwa-hiwalay. Binalaan niya silang ang kaaway ay pumipili ng mga naiwanan. Tinawag niya si Mal at inutusan itong pigilan ang galaw ng nilalang. Agad tumugon si Mal, nagbitaw ng orasayon at ipininid ng yelo ang mga paa ng kalaban. Habang hingal na hingal, nagsabi siya na magmadali dahil hindi niya ito kayang ipitin ng matagal. Sumugod sina Stan at Wade bilang tugon. Inudyukan ni Stan ang kasama na magmadali, ngunit sumagot si Wade na huwag siyang utusan at mag-focus na lamang sa sariling laban. Gayunman, tinupad nila ang kanilang mga sinabi, mabilis na umatake at naputol ang mga braso ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit, sumirit ang berdeng dugo mula sa mga pilat. Nang makita ng iba na sugatan at hindi makagalaw ang kaaway, sabay-sabay silang sumugod. Ngunit binalaan sila ng pangunahing tauhan na umatras dahil hindi pa iyon ang tamang pagkakataon. Huli na ang lahat. Biglang tumubo ng maraming tentakulo ang halimaw mula sa putol na mga braso nito, at parang mga latigong nagwawala, naghasik ng kamatayan sa buong larangan. Ang naging resulta ay isang bangungot, durog ang mga katawan ng kanyang mga kasamahan, napilas ang mga ulo at bias, at ang buong silid ay napuno ng karumal-dumal na eksena ng karne at dugo. Habang nagaganap ang masaker, napatulala ang mga natira. Nagsumpa si Wade, tinawag na hanggal ang mga sumugod. Si Mal na may natigilan at hindi makapagsalita. Muling nanguna ang pangunahing tauhan, inutusan silang umatras upang maiwasan ang higit pang pagkamatay. Ipinasya niyang siya na mismo ang tatapos sa laban. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod. Napansin siya ng halimaw at agad itinuon dito ang mga tentakulo. Subalit pinatunayan ng pangunahing tauhan ang kanyang kahusayan, napipigilan niya ang mga atake gamit lamang ang maliliit na galaw habang mabilis na sumusulong. Inisip niyang humigit kumulang 20 metro ang haba ng mga tentakulo, at nakakatakot ang tigas at bilis nito. Ayon sa kanya, kung wala ang kanyang espada, kanina pa siya napilas. Dahil hindi na siya makakapagtanggol ng matagal, nagpasya siyang magsugal. Inaktibo niya ang kanyang kasanayang heist. Sa isang iglap, mabilis niyang iniwasan at hinarang ang mga tentakulo hanggang sa nakalapit siya sa halimaw at nakahandang umatake. Nataranta ang nilalang at inilabas ang kanyang tinatagong alas. Bamuka ang utak ng halimaw, at lumitaw ang isang mata na nag-ipon ng enerhiya para sa isang atakeng psikolohikal. Sa takot ng lahat, tumama ang atake at yumanig ang paligid, lumikha ng alikabok at malakas na hangin.
Napasigaw si Mal, tinawag ang pangalan ng pangunahing tauhan na puno ng pag-aalala. Ngunit hindi na kailangan ang kanyang pag-aalala. Muntik na itong tamaan, ngunit nakaiwas si Jong Hyuk at ngayon ay nasa ibabaw ng halimaw. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumitaw siya sa likod ng nilalang, bumalot sa kanya ang nakakakilabot na aura. Inaktibo niya ang kasanayang Julian Sword at isang matinding hiwa ang kanyang pinakawalan, hinati ang halimaw sa dalawa. Napuno ng sigaw ng paghihirap ang silid, kasabay ng pagbuhos ng berdeng dugo at mga laman loob. Ngunit nanatiling kalmado si Jong Hyuk, nakatayo matapos ang desperadong laban. Ang kanyang mga kasamahan ay nagbunyi, masayang nakaligtas. Mula sa itaas, ipinakita ang malawak na pinsala na dulot ng laban, lalo na ng huling pag-atake ng halimaw. Isang abiso mula sa sistema ang narinig, na nagpahayag ng pagkumpleto ng misyon. Ang layunin na patayin ang tinaguriang mabilis ay natupad, at ang mga gantimpala ay ipamamahagi. Tinanggap ng sistema ang pagtatapos ng misyon at nagbigay ng mga gantimpala. Iniulat na unang premyo ang ilan at walang katiyakang kalabisan ng mga kasanayan o katangian, at pangalawa ang 10 kaluluwa. Matapos matanto iyon, pinasok ni Jong Hyuk ang kanyang espada sa saya at iniutos niya sa grupo na kunin ang mga kaluluwa, pagalingin ang mga sugatan, at pinakamahalaga, umalis bago muling magbalik ang halimaw. Habang tumingin sila sa mga wasak na bangkay ng mga dating kasama, ipinahayag ng grupo ang kanilang lungkot at pananahimik. Napag-alaman nilang higit sa kalahati ng kanilang bilang ang nawala, lahat ay pinatay mula sa malayo. Napuna ni Wade ang talino ng halimaw, ginamit nito ang mga atakeng panlansangan upang pigilan silang makalapit. Tinawag ni Wade si Jong Hyuk na kahanga-hanga dahil sa pagharap niya sa halimaw. Ngunit sinabi ni Jong Hyuk, na kilala sa pagiging kalmado, na wala silang panahon para magdalamhati, kailangang mag-ipon muli at magpatuloy sa susunod na silid. Hindi pa man nga natapos ang kanyang pangungusap nang sumambulat ang matinding sakit sa kanyang likod. Nang lilingon siya, nagulat siya nang may espada na tumagos sa kanyang katawan. Agad na nagsalita sina Stepon at Mal, tumatawag ng kanyang pangalan at puno ng pag-aalala. Hindi nila namamalayang may mga traidor na palihim na gumagalaw sa kanilang paligid. Nilate nang natuklasang traidor si Jong Hyuk at nagpasalamat pa raw siya dahil dinala siya nito hanggang sa puntong iyon, kung hindi dahil sa kanya, hindi daw siya makakaabot. Habang naghahanda pang magdagdag ng salita, pinuno ng galit at pagnanais na pumatay si Jong Hyuk, pinilit niyang ipitin ang palad sa mukha ng traidor, tinawag itong taksil, at ipinangako na papatayin niya ito. Nang magpanik ang traidor at magtangkang ipagtanggol ang sarili na sumusunod lamang daw sa utos, tumulong si Wade ng mabilis. Inilabas ni Wade ang kanyang espada at ginupit ang isang braso ni Jong Hyuk. Nagulat ang lahat. Agad namang kumilos ang iba pang mga traidor, sinaksak nila ang pangunahing tauhan ng maraming beses. Dinala siya ng mga tama sa lupa, duguan at nagdurugo, habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nagpakita ng galit na ekspresyon si Jong Hyuk at tinanong ang mga traidor kung bakit nila ito ginawa. Sagot nila na hindi na raw nila siya kailangan, balak nilang hatiin ang kanyang kaluluwa at umasenso ng mag-isa. Nang marinig ang kabalastugan nilang iyon, pinagtawanan siya ni Jong Hyuk, paano raw sila mabubuhay gamit ang kakarampot nilang kakayahan. Hindi raw nila nauunawaan ang panganib na kanilang kinakaharap. Sinabi sa kanya ni Wade na huwag nang mag-alala para sa kanila, mas mabuti raw na mag-focus siya sa sarili dahil malapit na siyang mamatay. Nilate at pinagtawanan siya ng mga traidor, sinabing wala na raw siyang natitirang kaibigan. Totoo rin ang sinabi nila, nakahandusay sa lupa sina Stian at Mal, duguan, Mapatla, at hindi makapaniwala. Tahimik na tumitig si Jong Hyuk sa mga bangkay ng kanyang mga kaibigan habang nagpapatuloy si Wade sa pangungutya, na sinasabing hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang mga maluwang na dulo. Inihayag ni Wade na pinagsisihan man niyang pinatay si Mal dahil bihira raw ang mga babae, wala siyang pagpipilian. Pinayuhan niya si Jong Hyuk na huwag masyadong malungkot dahil hindi maiiwasan ang kamatayan. Lumapit ang isa pang traidor na may mabigat na martilyo, at inilarawan niya ang kanyang pangarap na maging manlalaro ng baseball na natupad na ngayon, isang mapang-uyam na biro na parang pagbabanta. Hindi pinansin ni Jong Hyuk ang pag-aalipusta,
napuno siya ng galit at nagbulong na hindi niya hahayaang matapos ang lahat ng ganoon. Nang ibaba ng traidor ang martilyo patungo sa kanyang ulo, bigla siyang umungal at umatake. Gamit lamang ang mga ngipin, kumagat siya at napunit ng piraso ang leeg ng kalaban. Nagpanik si Wade at sumigaw sa kanyang mga tauhan na pigilin si Jong-hyuk bago pa man ito makapaglabas ng kakayahan. Ngunit tumugon na si Jong-hyuk, hinugot niya ang kanyang espada at pinuputol ang ulo ng isa sa mga traidor. Mabilis siyang umikot at pinutol ang ulo ng isa pa, at sumabog ang dugo sa kanyang paligid. Bago pa man tumama ang mga ulo sa sahig, may isang traidor na tumusok sa kanyang likod. Hindi pinansin ni Jong-hyuk ang bagong sugat, binaliwala niya ang atake at pinutol din ang ulo ng tumusok. Isa sa pangunahing mandirigma ni Wade ang umatake at pinutol ang natitirang kamay ni Jong-hyuk. Nang makita nilang nanghihina na siya, lumapit si Wade mismo upang tapusin ang walang awa, isang mabilis na swing at naputol ang ulo ni Jong-hyuk. Iginulong sa sahig ang hiwalay na ulo ni Jong-hyuk hanggang huminto ito. Bukas pa ang mga mata nito, malinaw ang pagtutol hanggang sa huli. Humihingal at namimintes si Wade sa walang takot na paraan ng pakikipaglaban ni Jong-hyuk, ngunit tapos na ang lahat, walang pagbalik mula sa hiwa ng leeg. Pinanood ng mga traidor ang kanilang mga nasirang kasama at malungkot nilang napag-alaman na kakaunti na lang sila. Gayunpaman, pinagpasyahan nilang magpatuloy dahil sa brutal na mundong iyon, tanging pag-asa lamang ay ang patuloy na pakikibaka. Tumingin si Wade sa bangkay ni Jong-hyuk at tinanggap na baka siya nga ang nagtatapos ng kanilang impyerno. Lumipat ang eksena pabalik sa hiwalay na ulo ni Jong-hyuk. Sa unti-unting pagtilaok ng kamalayan, isinumpa nito ang mga traidor, malupit ang pag-iisip sa hindi natapos na laban at pagsisisi sa hindi naabot na paghihiganti para kina Stan at Mal. Habang unti-unting nawawala ang buhay, inilarawan ni Jong-hyuk kung gaano siya kalapit sa wakas. Ngunit, sa isang nakakagulantang na twist, bigla siyang nagising at muling bumuka ang mga mata. Naguluhan at naiinis, napagtanto niyang nakakulong pa rin siya sa walang katapusang impyerno kung saan hindi maiiwasan ang kamatayan, may bagay na tinawag nilang lag. Humiga siya, at binalot ng mapanglo na mga dingding ang kanyang paligid, pantay na madilim at walang sigla. Pareho pa rin ang lahat, pati na ang sumpang salita, lag, na nakasulat sa dugo sa dingding. Parang napagkasundoan ng sarili, sumigaw siya ng buong pighati, ang kanyang hagulgol ay umalangaw sa maliit na silid. Inumpisahan niyang sampain at sadyang hampasin ang sahig sa galit, at nanumpa na papatayin niyang lahat ng mga traidor na nagtaksil sa kanya. Matapos ang tila walang katapusang sandali, hamupa ang kanyang puot at ang bugol ng kanyang paghinga ang naiwan. Napagtanto niyang wala nang babaguhin kahit magingay pa siya. Ang mga tagapagsadyap o mga kaaway, hindi na niya sila makakasalubong muli. Ganito raw ang kalikasan ng impyerno niya, hindi yun bago sa kanya. Marami na raw siyang pagkamatay, hindi bago ang kamatayan. Sa kabila nito, hindi siya naging sanay, sa halip, lumalala lamang ang buhay sa lugar na yon. Nanginginig sa pagkabigo, pinunasan niya ang ngipin at pinaputok ang kama, sinusubukan iangat ang sarili sa galit. Naging isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Jong-hyuk nang bigla niyang suntukin ang pader, dahil agad na dumating ang matinding sakit sa kanyang kamay. Habang hawak niya ang namamagang palad, napagtanto niyang hindi pa siya nagigising, kaya't dama niya ang sakit. Nilinggan niya ang paligid ng unang palapag, isang madilim at isinumpang espasyo na nababalutan ng bughaw na liwanag. Sinabi niyang matagal na siyang hindi napupunta roon. Ang unang palapag, aniya, ay laging pareho. Ang tanging kaibahan lamang ay kung nag-iisa siya o may kasamang iba. Lumapit siya sa isang pader at sinimulang kapain ang ibabaw nito, worry may hinahanap. Pagkaraan ng ilang minuto ng paghahalukay, natuklasan niya ang isang nakatagong bahagi. Nang pinindot niya iyon, isang lihim na pinto ang bumukas sa tapat na pader, isang lagusan papunta sa panibagong impyerno. Pinura niya ang kahirapan mula pa lamang sa simula, at nangako siyang papatayin ang baliw na nagtatago ng ganoong uri ng switch sa pader. Naalala niya ang mga naunang pagbalik sa panahong hindi pa niya alam ang tungkol sa lihim na switch na yon. Dahil dito, paulit-ulit siyang namatay sa unang palapag, sa gutom at uhaw. Lalo pang lumalala ang sitwasyon kapag may ibang tao sa paligid.
Hindi lamang sila nag-aaway at nagpapakamatayan, napipilitan pa silang kumain ng isa't isa. Namatay siya ng hindi mabilang na beses, pinapatay ng ibang tao. Bago pa man dumating ang kanyang paggising, siya ay isang ordinaryong Koreano lamang. At dahil nabigo siyang makahanap ng daan palabas, paulit-ulit siyang namatay sa silid na iyon. Sa bawat kamatayan, muling bumabalik ang kanyang buhay para muling mamatay. Habang nakatitig sa nakasulat na pangalang, Lag, sa dingding, ipinahayag ni Jong Hyuk ang kanyang pagkamuhi rito. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito, ngunit gaya ng salitang lag, nararamdaman niyang parang nahuhuli ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi raw iyon ang mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang mabuhay at, kung maaari, makalabas sa impyerno. Napagod na siya sa paulit-ulit na pagkamatay at ayaw na niyang maranasan ito muli. Buo ang kanyang pasya, naglakad siya papasok sa liwanag, handang harapin ang malungkot na kinabukasan. Sa kabila ng puting liwanag, sinalubong siya ng isang maluwang na silid na halos walang laman maliban sa isang pulang estruktura sa gitna. Ang estrukturang iyon ay tila kakaibang kombinasyon ng mga kubo na may nakakakilabot na ugong. Huminga ng malalim si Jong Hyuk, pinatatag ang kanyang loob. Wala ng pag-aalinlangan, idinampi niya ang kanyang palad sa makinang interface sa harap ng estruktura. Biglang nagising ang kakaibang aparato at lumabas ang isang panel ng sistema na kumilala sa kanya bilang si Player Jong Hyuk. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, agad nagsimula ang proseso ng paggising. Kasabay nito, dumating ang matinding sakit na nagpahulagpos sa kanya ng daing, ngunit kasing bilis din itong nawala gaya ng pagdating. Ipinahayag ng sistema ang pagkumpleto ng paggising, at sunod-sunod na mensahe ang dumating, tatanggap siya ng mga kasanayang pinili ng sapalaran. At agad ngang natanggap niya ang mga aktibong kasanayang light at flame, pati na ang mga pasibong kasanayang pant at bare-handed combat. Ipinaalam ng sistema na ang kanyang pinakahuling layunin ay marating ang pinakamababang palapag ng gusali. Ngunit hindi muna siya gumalaw. Mas pinili niyang suriin ang kanyang character screen. Nakita niyang ang aktibong kasanayan ay Light Level 1 at Flame Level 1, habang ang mga pasibong kasanayan ay Pant at Bare-Handed Combat Level 1. Habang nag-scroll, nadiskubre niyang limitado siya sa dalawang aktibong kasanayan lamang. Ngunit bilang kabayaran, nakasaad sa kanyang pribadong katangian na maaari siyang magkaroon ng walang hanggang pasibong kasanayan. Tubhang ikinagulat iyon ni Jong Hyuk, nanlaki ang kanyang mga mata. Karaniwan ay may 10 aktibong kasanayan at 2 pasibong nakapirmi. Ito ang naging panuntunan sa lahat ng kanyang mga pagbabalik, at hindi ito nagbabago kailanman. Ngayon, iba ang nangyayari. Bagaman maaaring nakamamatay na 2 aktibong kasanayan lamang ang mayroon siya, ang posibilidad ng walang hanggang pasibong kasanayan ay higit na kahindik-hindik. Napangisi siya nang may pagkabaliw sa kaisipang iyon, iniisip ang walang hangganang posibilidad. Bigla siyang napatigil nang ipaalam ng sistema na bubuo ito ng isang sandata para sa kanya. Tumitig siya ng mariin sa umiikot na bughaw na vortex, umaasang makakakuha ng isang magandang bagay. Sa kabutihang palad, may nakuha siyang mabuti, isang malakas na maliit na piko na nagbibigay ng dagdag na 1% lakas ng kalamnan. Sinubukan niya itong iwas-iwas at naalala ang mga basurang gamit na nakuha niya sa mga nakaraang pagbabalik, mga bagay na nagtulak lamang sa kanyang kamatayan. Napangisi siya nang maalala ang isang pakete ng kondom na hindi mo naman magagamit sa pakikipaglaban. Matapos tapusin ang gawain, matibay ang kanyang pasya habang naglakad patungo sa susunod na silid. Sa paglabas niya sa isang madilim na pasilyo, humarap siya sa 2 pagpipilian, Basement Level 1, Room 1, o Basement Level 1, Room 2. Sa mga nakaraang pagbabalik, Room 1 palagi ang kanyang pinipili. Ngunit ngayon, matibay niyang pinili ang Room 2, dahil mas mabuti raw iyon. Pagdaan niya sa pinto, bumaba siya sa tila walang katapusang hagdanan patungo sa kailaliman. Pagkaraan ng tila walang katapusang oras, narating niya ang patag na sahig, ngunit nababalutan pa rin ito ng dilim. Ginamit niya ang kanyang light skill at tinamaan ng liwanag ang buong silid. Kumpirmado, narating na niya ang Room 2. May mabigat na anyo, tumuloy siya sa pintuan. Pagsara nito sa kanyang likuran, wala nang pagbabalik.
Sa oras na makapasok ka sa isang silid at magsara ang pinto, imposible na ang pag-urong. Sinabi ng sistema na tanging dalawang pagpipilian lamang ang mayroon siya, tagumpay o kamatayan. Kaagad, isang prompt ang lumitaw na nag-anunsyo ng kanyang pagpasok sa ikalawang silid. Ipinaliwanag nito ang detalye ng misyon, bagamat pambaguhan, hindi raw ito madali. Ang layunin niya ay puksain ang halimaw sa loob, isang zombie. Nabanggit din ang gantimpala kapag matagumpay na natapos ang misyon. Ang una ay isang random na kasanayan o pagtaas ng antas ng kasanayan. Ang ikalawa naman ay isang random na kagamitan o ang susi papunta sa ikalawang palapag sa silong, silid 1. Ngunit bago ang lahat, ipinaliwanag na ang silid na ito ay balot ng kadiliman kung saan walang aninong makikita. Ang tanging paraan upang makaligtas ay ang manatiling tahimik at dumikit sa pader upang mabawasan ang saklaw ng depensa. Habang naglalakbay siya sa madilim na silid, inamin ni Jong Hyuk na batid niya kung ano ang nagkukubli roon. Pinakiramdaman niya ang paligid at nakinig sa bawat kaluskos, umaasang maririnig ang kanyang kalaban. Sa hindi kalayuan, nakadama siya ng mga kalampag at agad na tumindi ang kanyang pagbabantay. Ang tunog pala ay mula sa mga ngipin ng mga zombie na papalapit, na aakit sa samyu ng kanyang sigla. Dahil alam ang paparating na pag-atake, agad niyang pinaganya ang kanyang kasanayang nagbibigay liwanag. Sa kislap ng liwanag, nakita niya ang mga zombie, mga nilalang na kayang durugan ang buto sa isang kagat. Binanggit ni Jong Hyuk na ang tanging bentahe laban sa mga ito ay ang kanilang mabagal na paggalaw. Gayunman, habang dahan-dahan silang papalapit, nanatili siyang nakahanda, hinihintay ang tamang sandali upang umatake. At nang magmistulang tumugon ang mga zombie sa kanyang hamon, nagsimula silang gumapang papalapit, kumakalansing ang kanilang matutulis na pangil. Ngunit nang makarating sila sa 5 hakbang na layo, bigla silang sumugod ng mabilis. Subalit hindi siya natigilan, inasahan na niya ito. Mabilis niyang inihampas ang kanyang piko at tinamaan ang ulo ng isang zombie, dahilan upang tumilapon ito at bumangga sa pader. 2 na lamang ang natitira, kaya't muling bumalik sa kanyang posisyon si Jong Hyuk. Alam niya na ang tanging kahinaan ng mga ito ay ang kanilang ulo. Maari mong wasakin ang ibang bahagi ng katawan, ngunit magpapatuloy pa rin sila hanggat hindi nasisire ang kanilang ulo. Naalala niya kung paano siya minsang napatay ng mga zombie na ulo na lang ang natira, isang nakakahiyang kamatayan. Bukod sa kanilang tibay, mapanganib din ang kanilang kilos. Mabagal sila sa una, pero bigla na lang sumusugod ng mabilis kapag malapit na. Mahirap itong kontrahin kung baguhan ka. Ngunit hindi siya isa sa mga iyon. Itinaas niya ang kanyang palad at pinaganya ang ikalawang kasanayan, Flame Level 1. Isang pulang apoy ang sumiklab mula sa kanyang kamay at nilamon ang mga paparating na zombie. Habang pinagmamasdan ang nagliliyab na mga nilalang, napaisip siya kung bakit pinili niya ang ikalawang silid. Ang sagot ay simple, dahil sa kanyang piko at kasanayang apoy. Alam niya na mahina ang mga zombie sa apoy, at kapag tinamaan sa ulo, tuluyang namamatay. Kaya't muling pinaganya ang kanyang liwanag at nagpatuloy sa paghahanap. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Narinig niya ang kaluskos sa kanyang likuran at agad na humarap. Isang batang zombie ang biglang sumugod, sabik sa kanyang dugo, ang mga pangil nito'y halos dumampi na sa kanyang mukha. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Isang mabilis na hampas ng piko at agad itong namatay. Wala raw dahilan upang mag-atubili, dahil hindi na tao ang mga ito. Kinailan niya pabalik ang kanyang piko at naputol ang ulo ng halimaw. Habang nakatitig sa kakaibang anyo nito, inamin niya na noon lang siya nakakita ng ganoong kaliit na zombie. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi niya agad napansin ang galaw nito. Muling umalangaw ang tunog ng sistema na nag-anunsyo ng tagumpay. Natapos na ang misyon sa silid 2. Si Jong Hyuk lamang ang nakapag-ambag ng 100%. Bilang gantimpala, pinapapili siya kung kukuha ng random na kasanayan o ipapaangat ang antas ng isa niyang kasanayan. Ang ikalawang gantimpala ay random na kagamitan o susi patungo sa silong, silid 1. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na pumili.
Ipinahayag ng sistema ang kanyang nakuha, isang passive skill na Tough Skin, Level 1, at ang susi papuntang B2, Silid 1. Habang unti-unting lumilitaw ang susi, napabuntong hininga siya sa kanyang swerte. Kung naging aktibong kasanayan iyon, maaaring nawala ang isa sa kanyang orihinal na kakayahan. Sa ngayon, mayroon na siyang 3 passive skills, Pant Level 1 na nagpapabilis ng kanyang paggaling, Bare-Handed Combat Level 1 na nagpapalakas ng kanyang laban gamit lamang ang mga kamay, at Tough Skin Level 1 na nagpapatatag ng kanyang balat. Hawak ang susi, inamin niya ang kabutihang dulot ng kanyang muling pagkakataon. Hindi lamang ito ang unang beses na nagkaroon siya ng 3 passive skills, kundi mga kakayahan pa itong mananatili hanggang sa huli. Dahil karamihan sa pisikal na abilidad ay nakasalalay sa passive skills, at maaari siyang magkaroon ng walang hangganang bilang ng mga ito, napakalaki ng potensyal ng regression na ito. Sa isip niya, magpapatuloy siya anuman ang mangyari. Sa kanyang mga bagong kakayahan, determinado siyang magtagumpay, mapa sa pamamagitan ng panalo o kamatayan. Matapos makuha ang gantimpala mula sa ikalawang silid, hindi na nag-aksaya ng oras si Jong-hyuk at agad na hinarap ang susunod na hamon. Sa kanyang harapan ay 2 pintuan patungo sa magkaibang silid, ang Basement Level 2, Room 1 at Basement Level 2, Room 2. Upang makapasok sa Room 1, kinakailangan ng espesyal na susi na nakukuha lamang kapag nalinas ang B1, Room 2. Samantalang ang pinto patungong B2, Room 2 ay bukas para sa lahat dahil hindi ito nangangailangan ng susi. Sa seryosong anyo, inamin niyang hindi niya maalala ng eksakto ang lahat ng detalye tungkol sa mga tinaguriang cursed rooms ng laro, ngunit kabisado na niya ang unang ilang silid. Doon na raw siya pinakamadalas nadadali noon. Halimbawa, sa B1 Room 1, maliwanag ang kapaligiran at 1 o 2 zombie lamang ang lumalabas, hindi katulad ng B1 Room 2 kung saan kailangang lumaban sa gitna ng dilim. Ngunit may kapalit ang mas madaling laban, kakaunti rin ang gantimpala. Samantalang mas mahirap ang Room 2, ngunit doon makakakuha ng espesyal na susi para makapasok sa B2 Room 1. Kaya't sa matatag na loob, pumasok si Jong-hyuk sa B2 Room 1, handa sa anumang pagsubok na naghihintay. Habang bumababa siya sa tila walang katapusang hagdan, napaisip siya kung bakit pinili niya ang susi imbes na kagamitan bilang gantimpala. Kumpiyansa siyang kaya niyang magtagumpay sa misyon ng silid na iyon. Isa pa, maganda raw ang gantimpala. Pagbukas niya ng pinto, muling lumitaw ang sistema na nag-anunsyo, Player Lee Jong-hyuk has entered Room 1. Ipinahayag ng sistema na ang pampublikong misyon ay patayin ng insekto sa likod ng pader. Ang layunin ay puksain ang mga halimaw sa B2, Room 1, Space 1. Ang mga gantimpala ay speed boots at isang random na pagtaas ng antas ng isa sa kanyang kasanayan. Habang nakatitig sa abisong iyon, napailing siya sa kahibangan ng hirap na kinakaharap. Isang palapag lang ang ibinaba niya, pero napakalaki agad ng dagdag na hirap. Hindi pa man tinutukoy kung anong uri ng halimaw ang dapat niyang patayin. Ipinaliwanag pa ng tagapagsalaysay ang estruktura ng mga silid. Ang B2 ay nangangahulugang ikalawang palapag sa silong. Ang gitnang numero ay tumutukoy sa mismong silid, at ang huling numero ay para naman sa partikular na espasyo sa loob ng silid. Sa kabila ng lahat, inisip ni Jong-hyuk na maayos pa rin ang takbo ng mga bagay. Kabisado na niya ang unang ilang silid. Ngunit ang nakapagpabagabag sa kanya ay ang tagpong bumungad. May isang lalaki na nakasandal sa pader, tila natutulog. Siya si player Kim Tae-min. Ang kanyang pampublikong katangian ay, breathing underwater, at ang pinakamataas na kasanayan niya ay nasa antas 2. Habang nakatingin sa natutulog na lalaki, naisip ni Jong-hyuk kung bakit ito natutulog sa ganoong sitwasyon. Para bang tinutukso nito ang kamatayan. Naalarma marahil sa titig niya, biglang nagising si Tae-min at halos matambos sa sobrang gulat nang makita siya. Ipinakita rin dito ang bagong detalye tungkol sa sistema, bawat manlalaro ay may akses sa ilang impormasyon tungkol sa iba. Makikita nila ang pangalan, pampublikong katangian, at pinakamataas na antas ng kasanayan ng kapwa kalahok. Sa kaso ni Jong-hyuk, nakikita ng iba ang kanyang pangalan, ang pampublikong katangian na 2 lang ang pwede niyang maging aktibong kasanayan, at ang pinakamataas na antas na mayroon siya,
na kasalukuyang nasa isa. Medyo nabigla si Taemin, marahil dahil sa biglaang pagdating ni Jong Hyuk, o baka dahil sa awtoridad at presensyang dala nito, na nagpatahimik sa kanya. Nagkaroon ng tensyonadong katahimikan habang sinusukat nila ang isa't isa. Napansin ni Jong Hyuk ang martilyong hawak ni Taemin. Batay sa kanyang alaala, isa itong kagamitan na nagpapalakas ng lakas. Puno ito ng dugo, palatandaang ginamit na kamakailan. Sa huli, binasag ni Jong Hyuk ang katahimikan at tinanong si Taemin kung ano ba ang ginagawa niya roon. Sa nauutol na sagot, halos hindi makapagpaliwanag si Taemin. Nainas si Jong Hyuk at sinabihang magsalita ng maayos. Nang tuluyang makabawi, ipinaliwanag ni Taemin na nakatulog siya habang hinihintay ang pagdating ng iba. Pinagmasdan siya ni Jong Hyuk at inisip na imposibleng nalinas ni Taemin ang B1 Room 1. Kung tutuusin, kailangan ng espesyal na susi mula sa Room 2 upang makarating doon. Bukod pa rito, hindi rin bagay ang kanyang payat na katawan sa paglaban ng mga zombie. Kung ganoon, paano siya nakapasok kung wala siyang susi? Lalong tumindi ang kanyang pagdududa. Naalala niyang baka may pangatlong manlalaro na nauna sa B2, Room 1, Space 1, o kaya na may galing ito sa B1 Room 2. Mula sa kanyang pag-iisip, inamin ni Taemin na hinihintay talaga niya si Jong Hyuk. Nabahala ang huli at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Taemin na may kasama raw siya sa itaas, at nakaligtas sila sa misyon doon. Ngunit kalaunan, napatay ng mga zombie ang kanyang kasama. Sinubukan niya raw tumulong pero wala siyang nagawa. Pinagtagpi-tagpi ni Jong Hyuk ang sitwasyon at napagtanto niyang nakaligtas nga si Taemin at nakarating doon ng mag-isa. Kinumpirma ito ni Taemin at idinagdag na dali-dali siyang bumaba. Ngunit halata sa tagapagsalaysay na kainahinala pa rin ang lalaki. Bukod sa itsura nitong parang tuso, inamin pa niya na sa kanyang pagdating sa B2, wala raw siyang lakas ng loob para pumasok ng mag-isa. Matapos ipaliwanag ni Taemin na hinihintay lamang niya ang isang kasamang papasok, simpleng tumugon si Jong Hyuk ng, ganoon ba? Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumungo sa susunod na silid. Binigyan pa niya ng paalala si Taemin na bahala na siya kung gusto niyang maghintay ng iba o sumunod sa kanya. Nabigla si Taemin at tinawag siyang maghintay, ngunit nang makita niyang wala itong balak tumigil, napilitan siyang sumama at sumugod sa silid, itinapon ang lahat ng pag-iingat. Muling nagpatunog ang sistema, inanunsyo na sina Jong Hyuk at Taemin ay pumasok na sa B2, Room 1, Space 1. Sa pagpasok, hindi may kakaila ang pagkagulat ni Taemin. Si Jong Hyuk naman ay nanatiling kalmado, matapos ang paulit-ulit na regression, iilan na lamang ang nakakagulat sa kanya. Gayunman, alam niyang para sa isang baguhan, nakakapangilabot talaga ang tanawing bumungad. Isang kagubatan ang nasa loob ng silid. Ang sahig ay tinubuan ng damo, at mga puno ang tumayong tila walang hanggan. Sa langit ay walang kisame, mahirap matukoy kung tunay ba o ilusyon lamang. Kahit anong anggulo, malinaw na sila ay nasa gitna ng gubat. Bagamat nakakamangha ang tanawin, hindi nag-aksaya ng oras si Jong Hyuk at nagsimulang maglakad papasok sa kakahuyan. Laking gulat ni Taemin at agad siyang tinawag, tinatanong kung hindi ba siya nagdududa. Nasa loob sila ng gusali kanina, tapos ngayon nasa isang kagubatan. Hindi raw tama ang lahat. Ngunit mariing ipinaliwanag ni Jong Hyuk na totoong ang kainahinala, pero ano ang silbi ng magtanong kung wala rin silang kasagutan. Ang tanging magagawa ay magpatuloy at hanapin ang tsansang mabuhay. Hindi nasiyahan si Taemin at gusto pang talakayin ang sitwasyon, ngunit pinutol siya ni Jong Hyuk. Aniya, hindi lalabas ang kasagutan sa pamamagitan ng walang saysay na usapan. Ang layunin ay malinaw, maabot ang pinakailalim na palapag ng basement. Iyon lamang ang dapat pagtuunan kung nais nilang makaligtas. Kung naghahanap si Taemin ng simpatsya, ibang tao ang hanapin niya. Hindi naman siya ang nagyayang sumunod sa kanya. Napatigil si Taemin at natano si Jong Hyuk na unti-unting lumalayo. Halata sa mukha niya ang pagdududa sa katauhan ng lalaki, para bang may tinatagong masama. Ngunit agad din siyang natauhan at humabol. Humingi siya ng paumanhin, aminadong puro walang saysay ang iniisip niya sa kabila ng kanilang desperadong sitwasyon.
Hindi na ito pinansin ni Jong Hyuk at sinabihang kung may oras siya sa pagsasalita, mas mabuti pang ituon iyon sa pagbabantay sa kagubatan. Hindi nila alam kung saan at kailan lalabas ang halimaw. Maya-maya, makikita silang naglalakad sa loob ng malamlam at mahamog na kagubatan. Malawak ito ngunit nakakaistorbo ang katahimikan, worry may masamang nakatago. Matapos ang tila walang katapusang paglalakad, biglang huminto si Jong Hyuk, nakatutok ang paningin sa isang puno. Agad namang napansin ni Taemin ang kanyang kakaibang kilos at nagtanong kung ano ang nakita niya. Hindi siya sinagot ni Jong Hyuk, nananatiling nakatuon ang atensyon sa nilalang na siya lamang ang nakakapansin. Ilang saglit pa, natano rin ni Taemin ang kanyang tinititigan, isang dambuhalang gagambang kahoy na nakadikit sa puno. Ang buong katawan nito ay matibay na parang kahoy, at ang pinakamataas nitong kasanayan ay antas isa. Gulat na gulat si Taemin at halos mabaliw sa takot. Si Jong Hyuk naman ay nanatiling kalmado, sinabihan lamang siya na manahimik. Ngunit naramdaman na ng halimaw ang kanilang presensya. Agad itong lumusob, ang higanteng katawan nito'y nagbanta habang bumabagsak sa lupa ng may malakas na dagandong, nagpaangat ng alikabok. Napilitan ang dalawa na umatras ng padalos-dalos upang makaiwas. Nang hamupa ang alikabok, tumambad ang kabuuan ng halimaw. Ang katawan nitong kasing laki ng truck at ang halos hindi matinag na balat ay tunay na bangungot. Sa kabila nito, hindi ang gagamba ang pinagtutunan ng pansin ni Jong Hyuk, kundi si Taemin. Napansin niyang mas maayos ang kilos nito kaysa inaasahan. Bagamat payat at mahina sa tingin, tila may kakayahan itong lampas sa ipinapakita. Lalong lumalim ang kanyang hinala na may kakaiba kay Taemin. Ngunit hindi na naghintay ang gagamba. Tinukoy nito si Jong Hyuk bilang target at agad na sumugod. Naalala ni Jong Hyuk ang ilang regression kung saan nakaharap na niya ang halimaw na ito at laging nauuwi sa pagkatalo. Kapag nahuli ng mga paa ng gagamba, ang katawan ng tao'y madaling nababali sa dalawa. Gayunpaman, gaano man kalakas ang atake ng halimaw, walang halaga iyon kung hindi siya matatamaan. Kaya naman buong tapang na hinarap ng binata ang dambuhalang gagamba, hindi natinag sa nakakatakot nitong pagsalakay. Nakaangkla na siya sa kanyang postura ng pakikipaglaban, handang hintayin ang galaw ng nilalang. Mabilis nga ito, ngunit tiyak niyang kaya niya itong iwasan. Isa pa, hindi na siya ordinaryong tao. Siya ay gising na, isang nilalang na lagpas na sa normal na hangganan ng karaniwang tao. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng madaling pag-iwas at pagliko mula sa matutulis na mga paa ng halimaw. Kahit gaano pa ito magsikap, hindi nito maabot ang mailap na binata. Bagaman hindi pa malinaw ang tunay na kalikasan ng paggising na iyon, malinaw na isa itong pagbabagong ginawa upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga kalahok na mabuhay sa mapanganib na laro. Habang lumalakas ang kanilang pisikal na abilidad, higit na mahalaga ang pagkakaroon nila ng kakayahang gumamit ng mga kasanayan. Ipinakita ng binata ang kabuuan ng kanyang paggising sa pamamagitan ng mabilis na pag-iwas sa mga atake ng gagamba. Sa liksi ng kanyang katawan, tumakbo siya paakyat sa puno at saka nag-backflip, bago mabilis na sumugod pabalik upang maglunsad ng kontra-atake. Samantala, pinagmamasdan siya ni Taemin na parabang isang asong gubat na nag-aabang ng tamang sandali. May lungkot sa kanyang tingin, ngunit malinaw na may binabalak siyang masama. Hindi batid ng binata ang nakatagong banta, at nagpatuloy lamang siya sa pakikipaglaban. Mula sa ere, tumalon siya papunta sa gagamba at pinuruhan ito sa paa. Dahil sa matinding tama, napasigaw sa sakit ang halimaw at naibato ang binata palayo. Mabilis siyang bumangon, seryosong nakatitig sa nilalang. Gaya ng inaasahan, napakatigas ng baluti nito kaya hindi pa matatapos ang laban. Ngunit sa hindi niya namamalayan, palihim na sumusugod si Taemin mula sa likuran, handang umatake ng pataksil. Ngunit laking gulat niya nang ang martilyo ni Taemin ay hindi sa kanya bumagsak, kundi sa gagamba mismo. Ginamit nito ang kasanayang explosive attack, dahilan upang mabasag ang mga paa ng halimaw. Nabigla ang binata sa hindi inaasahang tulong, sapagkat inakala niyang magiging tahimik lamang itong manunood. Gayunpaman, hindi na iyon ang oras upang magduda. Sinamantala niya ang pagkakataon at muling sumugod. Tumalon siya upang muling puruhan ang paa ng halimaw,
Pagkatapos ay mabilis na umatras upang makaiwas sa ganti nitong atake. Muling nakatayo ng matatag, napansin niya ang isang bitek sa baluti ng nilalang, isang pambihirang pagkakataon upang tapusin ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang lumapit at sa isang malinis na hiwa, tuluyang naputol ang isa pang paa ng halimaw. Sumabay din si Taimin, nagpakawala ng sunod-sunod na pagsabog laban dito. Sa sakit ng mga tama, napatili ang nilalang at ang dating matibay nitong baluti ay naging wasak na labi na lamang. Habang nakahandusay ang halimaw, sinamantala ng binata ang pagkakataon. Tumalon siya sa likod nito, pinigilan ang hininga, at nag-ipon ng lakas para sa sunod-sunod na pag-atake. At hindi siya nabigo, isang rumaragasang bugzo ng mga mabilis at malalakas na galaw ang kanyang pinakawalan, animoy naiwan ang mga aninong bakas ng kanyang katawan. Sa huli, hindi kinaya ng halimaw ang walang humpay na pag-atake at tuluyang bumagsak, humihingal hanggang sa malagutan ng hininga. Matapos ang laban, mahinahong tumayo ang binata at itinabi ang kanyang kasangga, ang kanyang matibay na pikong sandata. Nakaraos din si Taimin, bagamat halos hindi makahinga dahil sa labis na pagod. Pinagmasdan siya ng binata at napansin ang kawalan nito ng mga pasibong kasanayang nagpapalakas ng katawan. Gayunpaman, tila walang katapusan ang paggamit niya ng aktibong kasanayan, kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling lakas. Naisip ng binata na mahina ito sa tunay na labanan, ngunit bumabawi sa napakataas na antas ng kasanayan, marahil mas mataas pa sa kanya. Isa itong taong dapat pag-ingatan, lalo na't nawala ang dati nitong anyo ng pagiging mahiyain at naging malupit sa pakikipaglaban. Kung ganoon ang kakayahan niya sa ikalawang palapag, walang duda na mas lalakas pa siya sa mga susunod. Ipinasya ng binata na makuha ang tulong nito, kahit pa kailanganin niyang gumamit ng puwersa. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit niya piniling itabi ang kainahinalang kasama ay ang kanyang tiwala na kaya niya itong patumbahin anumang oras na piliin niya. Maya-maya, naglalakad silang dalawa sa kagubatan. Tulad ng inaasahan, hindi tumitigil si Taimin sa kakulaitan, paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kanilang patutunguhan. Ngunit hindi siya pinapansin ng binata. Dahil hindi nasagot, muli siyang nangulit kay Jong Hyuk. Sa inis, tinanong siya ng binata kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari, manatili na lang ba sila roon, gayong alam nilang nag-ingay ang laban at tiyak na may ibang mandaragit na paparating. Sumang-ayon naman si Taimin, ngunit muli siyang nagtanong tungkol sa kanilang destinasyon. Doon tuluyang nawala ng pasensya ang binata at sinabihan siyang manahimik kung nais niya talagang sumama. Agad namang sumunod si Taimin, bumalik ang kanyang maamong anyo. Hindi nakaligtas sa paningin ng binata ang biglang pagbabago sa asal ni Taimin. Nabasa niya ang maskara na suot nito, isang anyo ng panlilinlang na karaniwan na sa mundong iyon. Lahat ay may kanya-kanyang pagtatago, at tila isa itong walang katapusang laro ng pandaraya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, nabaling ang kanyang atensyon sa kaguluhan mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, dumating ang mga bagong bisita, isang grupo ng mga gagamba. Napabuntong hininga siya, batid na huli na para makaligtas ng tahimik. Nangyari na ang pinakamasamang senaryo, napapaligiran sila ng maraming gagamba. Kung nakakatakot na ang isa, paano pa ang buong kawan na sabik sa dugo? Sa takot, nagtanong si Taimin kung ano ang dapat nilang gawin. Walang pasensya itong sinagot ng binata, tatakbo sila ng mabilis. Agad na tumakbo ang dalawa, habol-habol ng mga halimaw sa gitna ng kagubatan. Dumaan sila sa kaliwa, pagkatapos ay sa kanan, ngunit hindi bumibitaw ang mga gagamba. Napagtanto ng binata na hindi sila maaaring magpatuloy ng ganoon. Bago sila tuluyang masakop, kailangan niyang gumawa ng plano. Mabilis siyang nagtungo sa isang maluwang na bahagi ng kagubatan. Ngunit imbes na magpasalamat, nagreklamo agad si Taimin. Sigaw nito, dinadala lang daw sila ng binata sa isang patay na dulo. Dapat daw ay hinahanap nila ang pinto papunta sa susunod na palapag. Dahil sa inis, sinunggaban siya ng binata sa mukha at malamig na inutusan na tumahimik. Nang inag si Taimin sa takot at agad na humingi ng tawad, saka muling nagpaalala na mahahabol sila ng mga gagamba kung hindi sila kikilos. Hindi siya pinansin ng binata. Abala siyang pinapakalma ang sarili. Halos mapaslang na niya ang traidor dahil lamang sa galit.
At doon niya napagtanto na mas mahirap panatilihing buhay ang taong ito kaysa sa kanyang inaakala. Lumipat ang eksena sa paglalarawan ng silid na tinatawag na B211. Bagaman tila isang napakalawak na kagubatan, may hangganan ito. Alam ng binata na magagamit niya ang katangiang iyon, kasama ng ugali ng mga gagamba na habulin ang kanilang biktima, upang makagawa ng kontra-atake. Agad niyang inactivate ang kanyang kasanayang apoy at sinunog ang isang puno. Inutusan din niya si Taimin na gawin ang pareho gamit ang explosive attack. Bagamat nagrereklamo, napilitang sumunod si Taimin dahil sa takot. Sa bawat hampas ng martilyo, kumakalat ang apoy sa mga puno, hanggang sa tuluyan ng maging malaking naglalagablab na impyerno ang paligid. Nag-alala si Taimin kung bakit nila ginawa iyon. Kung magpatuloy ang apoy, sila rin ay malalagay sa panganib. Ngunit hindi siya sinagot ng binata, na tila naghihintay na siya mismo ang makaunawa. Lahat ng dagdag na tanong ay tinugunan lamang ng mabilis na suntok sa mukha, isang babala upang tumigil na. Di nagtagal, naging malinaw ang plano. Ang mga halimaw na nakatago sa kagubatan ay nadamay din sa apoy. Habang nagsisigawan sa sakit, unti-unting natupok ang kanilang mga katawan. Tahimik na pinagmasdan ng binata ang nangyari, habang nakangiwi sa pagkagulat si Taimin. Maya-maya, narinig ang tunog ng sistema, natapos na ang misyon. Ang layunin na patayin ang mga kahoy na gagamba ay natupad, at ang gantimpala ay ibibigay kay Lee Jong-hyuk. Siya ang nag-ambag ng 74%, habang si Taimin ay 6% lamang. Dahil dito, nakatanggap siya ng speed boots bilang unang gantimpala at isang random skill level up bilang pangalawa. Ipinaliwanag niya na bawat misyon ay may minimum na kondisyon bago makakuha ng kabayaran. Kahit nakatulong ka, kung napakaliit ng ambag mo, wala kang matatanggap. Naisip din niya na naging madali ang misyon dahil sa katangian ng silid at ng mga halimaw. Dahil likas na hinahabol ng mga gagamba ang kanilang biktima, hindi mahirap ang pagpatibong. Bukod pa roon, gawa sa kahoy ang kanilang mga katawan kaya madaling masunog. Isinuot ng binata ang kanyang gantimpala, mga speed boots na nagdaragdag ng 5% sa kanyang bilis. Tumaas din ng antas ang kanyang kasanayan sa bare-handed fighting, umabot na ito sa antas 2. Napangiti siya, batid na maganda ang naging resulta. Ang tanging reklamo niya ay ang pangit na kombinasyon ng kanyang suot, isang krimen laban sa moda. Paglingon niya, napansin niyang nakatitig sa kanya si Taimin. Tinulungan niya itong magsalita, tinanong kung bakit nakatingin ng ganoon. Ang sagot nito, tapos na ba ang lahat? Kalma namang sinabi ng binata na kung sinasabi ng sistema na tapos na, ibig sabihin tapos na. Kailangang matuto itong mag-adapt kung nais nitong mabuhay. Habang nilalakad niya ang kanyang landas, iniwan niya ang traidor at pinag-isipan ang kanyang mga susunod na hakbang. May mga bagay siyang kailangang makuha bago magpatuloy, bagamat hindi malinaw kung ano ang mga iyon. Ngunit dahil isa siyang regressor, siguradong may plano siyang nakahanda. Sa likod niya, muling bumalik ang mapanlinlang na tingin ni Taimin. Maaaring nagkamali ng hinala noon, ngunit malinaw na may masama itong binabalak. Ang binata ay nanatiling handa, tiwala sa kanyang sarili, ngunit ang hangin ng pagtataksil ay hindi mawawala sa paligid nila. Nang tuluyang hamupa ang naglalagablab na apoy, tanging mga baga na lamang ang nanatiling kumikislap sa madilim at mausok na kagubatan. Sa wakas ay nakalakad na ng malaya ang mga binata, tinatahak ang nasunog na larangan ng labanan na worrybang may hinahanap. Habang abala sa paghahanap, tumingin si Jong-hai nang may pagdududa kay Taimin, subalit nanatiling palaisipan ang kanyang iniisip. Pinag-isipan niya kung kagaya niya rin ba si Taimin na tila nakakahalata ng pagtataksil. Gayunman, pinili niyang isantabi muna ang hinala at nagpatuloy sa masusing paghahanap. Sa prosesong ito, natuklasan ng lahat ang ilang bahagi ng alamat ng larong lag. Napag-alaman nilang hindi lamang sa pagtapos ng misyon nakakakuha ng gantimpala. Maaari ring makuha ang mga ito sa pagpatay ng mga halimaw, at isa sa mga pinakamahalagang gantimpala ay ang tinatawag na kaluluwa. Sa wakas ay natagpuan ng binata ang kanyang hinahanap, isang mahiwagang ningning na unti-unting lumulutang sa ibabaw ng sinunog na bangkay ng gagamba. Iyon ang kaluluwa.
Sa lag, ang mga kaluluwa ay nagsisilbing puntos para sa pagpapalakas ng kasanayan. Habang dumarami ang nakukolekta, mas napapataas ng manlalaro ang antas ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, nakadepende ang dami ng kinakailangang kaluluwa sa uri at lebel ng kasanayan. Napatunayan ito nang lumabas ang isang notifikasyon sa sistema, ipinapaalam na kailangan ng 2 pang kaluluwa upang umabot sa 3 antas ang kanyang kakayahan sa labanang walang armas. Maaaring itago ng mga manlalaro ang mga kaluluwa sa kanilang katawan at gamitin kung kailan nila nanaisin. Maaari rin nila itong ilabas upang ipagpalit o ipanegosyo. Mahalaga ang kaluluwa, hindi lamang para lumakas kundi bilang uri rin ng salapi sa lag. Matapos ang paliwanag na ito, muling naglibot si Jung Hyuk sa larangan ng labanan, baka sakaling may hindi pa siya nakukolekta. Ngunit biglang nahuli ng kanyang pansin ang pagtatangka ni Taemin na agawin ang isang kaluluwa para sa sarili. Kita ang kasakiman sa mga kilos ng traidor na ito, nakalahad ang mga kamay at sabik na sumisipsip ng kapangyarihan. Ngunit may halakhak sa isipan ng binata, batid niyang imposible itong magtagumpay. At tama siya. Isang notifikasyon mula sa sistema ang nagpakita kay Taemin na kailangan pang maghintay ng 3 oras bago mailabas ang kaluluwa. Ipinapaliwanag ng sistema na ang kaluluwa ay automatikong naipapasa sa manlalarong may pinakamalaking kontribusyon sa pagkakapatay ng halimaw. May 4 na oras itong nakatali sa kanya at hindi ito maaaring agawin sa loob ng panahong iyon, maliban na lamang kung kusa itong ipapasa ng may-ari o kung lumipas na ang limitasyon. Kahit nakamamangha ang ganitong mekanismo ng laro, mas nakakatawa ang itsura ng traidor na si Taemin, lalo na sa harap ng mapanuyang ngiti ng binata. Subalit ang lalong kahindek-hindek ay ang ekspresyon sa mukha ng traidor, tila lumalabas na ang kanyang tunay na kulay. Habang nagbabalak na si Jung Hyuk na tumungo sa susunod na silid dala ang 2 kaluluwa, bigla siyang huminto. May naramdaman siyang paparating. Sa isang iglap, naglunsad ng pag-atake si Taemin, gaya ng kanyang inaasahan. Mabilis itong sumugod, dala ang mabigat na maso at ginamit ang kasanayang tinatawag na explosive attack. Tumalsik ang dugo sa lakas ng hampas, at tila umatras ang kamera sa takot na ipakita ang resulta ng pagtataksil. Ngunit nang bumalik ang lente, ang tagpo ay higit pang kamangha-mangha. Mabilis na nakailag ang binata at agad na tumusok ng kanyang piko sa leeg ng traidor, para bang isang eksena mula sa pelikula. Duguan at naghihingalo, umubo ng dugo si Taemin, unti-unting lumulubog ang kanyang mga mata sa kamatayan. Nilibak siya ng binata, tinutukso kung nais ba nitong malaman kung paano niya nahulaan ang pagtataksil. Sinabi niyang noong una pa lamang, dapat ay nilinis na ni Taemin ang dugo sa kanyang maso. Habang binubunot ang piku mula sa leeg ng traidor, natawa siya. Batid niyang pinlano ng traidor na gamitin lamang siya at pagkatapos ay ipapatay. Subalit buong oras na iyon, siya pala ang ginagamit ng binata bilang pain. Habang pinagmamasdan ang traidor na nilalamon ng sariling dugo, sinabi ng binata na karaniwan na ang mga tulad niya sa lag. Paulit-ulit na siyang napatay ng mga traidor, at nakakasawa na yon. Sa walang pag-aatubili, muling ibinaon ng binata ang piku sa bungo ng traidor, tuluyang winakasen ang kanyang abang buhay. Dito ipinaliwanag na isa rin sa mga dahilan ng mababang tsansa ng kaligtasan sa lag ay dahil gaya ng mga halimaw, ang tao rin ay naglalabas ng kaluluwa kapag napatay. Kaya't bukod sa mga halimaw, marami ring manlalaro ang nanghuhuli ng kapwa nila tao. Si Taemin ay isa sa kanila. Isang uri ng tao na marunong magtago ng tunay na sarili, ginagamit ang iba para sa sariling kapakinabangan, at handang manaksak para lamang mabuhay. Mula pa lamang nang magkita sila, may hinala na ang binata. Dahil nasa 2 palapag na sila, alam niyang hindi sa zombie nagmula ang dugong dam-aikit sa maso. Sapagkat ang mga zombie ay hindi dumudugo, malinaw na ang dugo roon ay galing sa isang tao. Bukod pa rito, habang naglalakad sila sa larangan ng labanan, alam na ni Taemin ang tungkol sa mga kaluluwa, isang bagay na hindi lumilitaw sa mga halimaw sa unang palapag. Malinaw na nakapatay siya ng tao at ninakaw ang kaluluwa nito. Malamang ay pinaslang niya ang sariling kasama matapos patayin ang mga zombie.
Ngunit sa huli, gaya ng nararapat, patay na rin ang traidor, hindi lamang nagamit noong siya'y nabubuhay, kundi maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Dahil sa laban, nadagdagan ng isa pang kaluluwa ang binata, kaya't 3 na ang kanyang hawak. Habang pinagmamasdan niya ang pagkamatay ni Taimin, na bumagsak na parang aso sa 4 na paa, hindi na iwasan ng binata ang mapang-uyam na isipin kung gaano kababa ang naging hantungan ng traidor. Sa kanyang pagninilay, inalala niya kung paano niya nalanse si Taimin, isang sitwasyong pamilyar na sa kanya dahil sa dami ng beses na naranasan niya ito sa kanyang paulit-ulit na pagbabalik. Sa bawat regression, maraming beses na siyang naloko ng mga taong katulad nito, at kadalasan ay namamatay siya sa walang saysay na paraan dahil sa kanila. Sawang-sawa na siya sa ganoong klase ng kamatayan. Ngayon, ipinangako niyang magiging focus lamang ang sariling kaligtasan. Upang makalabas ng buhay mula sa lag, handa siyang gawin ang lahat ng kinakailangan. Alam niyang ang death game na ito ay hindi lamang basta lugar kung saan nabubuhay ang malalakas. Sa halip, ito'y isang larangan kung saan ang mismong mga nakaliligtas ay nagiging malakas. At determinado siyang mapasama sa iilang iyon. Habang iniisip ito, isinuot niya ang maso ni Taimin, na agad lumitaw bilang isang relikyang nakapagpapalakas ng kanyang lakas ng halos 2%. Kahit na mukha siyang isang inhinyero at nakakatawa ang dating ng kanyang kasuotan, masasabi pa rin niyang maayos ang kanyang kasalukuyang kagamitan. Naalala niya ang isa sa mga nakaraang buhay kung saan nakarating siya hanggang sa ika-6 na basement floor na ang tanging gamit lamang ay isang crowbar. Kung ikukumpara, higit na mas maayos ang kalagayan niya ngayon. Gayunpaman, batid niyang kailangan niyang madagdagan agad ang kagamitan at mapaangat ang antas ng kanyang mga kasanayan. Sa kasalukuyang lakas at gamit, magiging mahirap ang pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit hindi siya maaaring magmadali. Sa lag, ang padalos-dalos ay nagbubunga lamang ng mga pagkakamali, at ang mga pagkakamali ay tiyak na haantong sa kaiyahiyang kamatayan. Kailangan niyang lapitan ang bawat sitwasyon ng may malinaw at kalmadong pag-iisip. Sa isip na ito, itinapat niya ang kanyang kamay sa pinto patungo sa susunod na silid. Dahan-daang dumulas ang pinto ng basement level 2, room 1, space 2, at bumungad sa kanya ang isang mahabang pasilyo na lumulubog sa dilim. Walang alinlangan, marubdob niyang tinahak ang pasilyo, at automatikong sumara ang pinto sa kanyang likuran. Isang notifikasyon mula sa sistema ang agad na tumunog, ipinahayag na pumasok na si manlalaro Lee Jong-hyuk sa B212. Hindi niya pinansin ang abiso at nagpatuloy lamang sa kanyang paglakad. Sa dulo ng pasilyo, isang silid ang bumungad na may iba't ibang pinto sa bawat gilid. Dito niya nalaman na ang B212 ay nagsisilbing lobby o pahingahan, isang lugar kung saan maaaring mag-ayos at magpahinga ang mga manlalaro. Ang isang pinto ay patungo sa susunod na trial room, ang isa na may papunta sa isang shower room, para raw sa mga nais maligo bago mamatay. Ang huling pinto ay nakatakda para sa tinatawag na lag room, na may misteryosong gamit. Pinili niyang pasukin muna ang ikatlong silid. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang nakakatindig balahibong nilalang, isang vendor ng lag. Kahit sanay na siya sa kanilang presensya, hindi pa rin maalis ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib tuwing kaharap sila. Ang mga vendor na ito ay laging tahimik, parang mga maltong walang pisikal na anyo. Subalit hindi sila maaaring basta-bastang galawin. Naalala niya ang isang nakaraan kung saan may kasama siyang nagkamaling subukan ito. Isang lalaking mapusyaw ang buhok ang nag-abot ng kamay upang hawakan ang imahe ng vendor, at nagresulta iyon sa isang madugong trahedya. Mula noon, natutunan niyang iwasan ang anumang walang saysay na pakikipag-ugnayan. Muling ibinalik ng binata ang kanyang pansin sa misteryosong mga ngalakal. Alam niyang hindi sila lumilitaw sa bawat palapag, kaya't mahalagang sulitin ang pagkakataon. Lumapit siya at iniutos na ipakita ang mga kagamitan. Sa isang iglap, sumunod ang vendor. Binuka nito ang mga braso at biglang nagpakita ng isang espasyong bulsa na puno ng iba't ibang kagamitan. Kitang-kita ang mga katangian ng bawat isa sa isang tinginan lamang. Nang masiguro niyang nakita na niya ang lahat, inutusan pa niya itong ipakita rin ang mga baluti. Muli itong sumunod ng tahimik, inilatag ang koleksyon.
Habang pinagmamasdan iyon, seryosong pinag-isipan ng binata kung ano ang kaya niyang bilhin gamit ang tatlong kaluluwa na nasa kanya. At nang makapagpas siya, agad niyang itinuro ang kanyang napiling kagamitan, handa nang isagawa ang palitan.